mula sa paglilinaw hanggang kalituhan. Isang pribilehiyong talumpati ukol sa pangangailangan muling patatagin ang opisyal na paninindigan ng pamahalaang panlalawigan sa usaping settlement agreement ng inyong mapanlingkod. Magandang araw po, Ginoong Presiding Officer at sa mga kagalang-galang na mga bukal. Ginoong Presiding Officer, matagal ko na pong inihanda ang pribilehiyong talumpati ito. Subalit, dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, 3 Biyernes na po tayong hindi nagkaroon ng sesyon. Ngayon pong araw na ito, ako ay humiling na makapagbigay ng privilege speech upang maipahayag ang aking mga obserbasyon at saloobin hinggil sa isyong settlement agreement at sa ating mahalagang tungkulin bilang mga kasapi ng sangguniang panlalawigan. May ilang kababayan din po tayong lumapit at nagtanong sa akin ng mga bagay na hindi ko agad masagot. Tulad ng, bakit daw ayaw ng provincial government sa settlement agreement? Sabi, hindi ito tatanggapin dahil mababa ang alok at mahal ang bayad sa abogado. Ayon pa raw ito sa mga pahayag na ito mismo mula sa ating gobernador, kagalang-galang Belisario Diego. Hindi ko po alam kung saan nagmula ang mga pahayag na ito. Ngunit, malinaw sa akin na ang provincial government ay hindi maaaring basta-basta tumanggi sa nasabing settlement agreement sapagkat mismong provincial government ang lumakda rito bilang signatory o at party sa kasunduan na siya rin humiling sa Court of Appeals upang ito ay maaprubahan. Ang aking paliwanag ay simple lamang. Ito ay dumaan sa tamang proseso, iniaral, inaapruban, at niratifika ng sangguniang panlalawigan at kalaunan ay pinagtibay ng Court of Appeals. Kaya nga po, mismong hukuman ang nag-utos na dapat istriktong sundin ng lahat ng partido, kabilang ang Provincial Government of Marinduque, ang mga provision ng settlement agreement. Wala naman po tayong naalaalang may binago o binawi ang provincial government hinggil sa posisyong ito. Sa katunayan, binanggit mismo ng Court of Appeals sa kanilang decision na walang bagong resolusyon mula sa sangguniang panlalawigan na nagre-withdraw o nagre-retract sa dati nitong posisyon ukol sa settlement agreement. Sa makatuwid, ang mga pahayag ng ating mahal na gobernador ay hindi opisyal na posisyon ng pamahalaang panlalawigan. Ito po ay nagdudulot ng kalituhan sa publiko at maraming katanungan mula sa ating mga kababayan. Napansin ko rin po na may ilang hakbang ang ating gobernador na tila isinasagawa ng walang kaukulang pahintulot o autoridad mula sa sangguniang panlalawigan. Una, bilang bagong gobernador, binigyan po natin siya ng otoridad na magtungo sa Canada sa pamamagitan ng Sangguniang Panlalawigan Resolution number 23, Series of 2025.
a resolution authorizing Governor Melisio J. Clubgo, Board Member Mark Julius P. Caballes, Board Member Aurelio G. Leva III, Board Member Primo C. Pamituan, and other members of the Sangguniang Panlalawigan that may be allowed by the Governor to travel to the United States of America and or Canada for clarificatory talks with Barrick Gold Corporation plus Third Tone Incorporated upang humiling ng clarification mula sa Barrick Gold hinggil sa implementasyon ng settlement agreement batay sa invitation letter ng nasabing kumpanya. Ngunit, batay sa mga ulat na ating natanggap, hindi lamang clarification ang tinalakay kundi tila nagkaroon ng renegotiation nang walang pahintulot ng mga abogado o ng Sangguniang Panlalawigan. Bagaman kasama niya si Bukal Attorney Manny Caballes na isa ring abogado, lumalabas na sila ay tumupad lamang sa tungkulin observer sa biyahe at hindi negosyator. Marami pong nais lamang, maaari pong nais lamang ng gobernador na mas mapataas ang settlement fund na $100 million. Ngunit, batay sa Committee of the Whole hearing, malinaw ang naging tugon ng Barrick Gold na kung isasalin sa Tagalog ay ganito. Kung hihingi po kayo ng higit sa $100 million, magkamayan na lamang tayo at sa korte na tayo magharap. Kahit abutin pa ng 15 to 20 taon, di tiyak kami at tiyak kami walang makukuha ang probinsya. Inaasahan po natin bilang mga bukal na pagkatapos ng nasabing paglalakbay ay mag-uulat ang ating gobernador sa Sangguniang Panlalawigan kahit sa pamamagitan man lamang ng isang executive meeting. Subalit, wala tayong natanggap na ulat. Sa halip, patuloy ang mga negatibong pahayag laban sa settlement agreement maging sa mga flag ceremony at sa social media. Nalaman din po natin na tinalakay ng gobernador sa Barrick Gold ang issue ng legal fees ng mga abogado ng pamahalang panlalawigan. Nais ko lamang linawin na ayon sa mga abogado, hindi dapat ito pinag-uusapan sa kabilang panig ng kaso sapagkat ito ay usaping attorney's client at hindi dapat ibinubunyag. Ikalawa, noong October 2, 2025, nakatanggap ang Sangguniang Panlalawigan ng kopya ng executive manifestation na isinuhuli sa Court of Appeals. Inaakala ko po na ito ay pinadala sa amin para sa pag-aproba ng nilalaman dahil mula ito po umano sa Provincial Government of Marinduque. Ngunit sa ating pagdinig, lumabas na naisumitin na ito sa korte dahil walang pahintulot mula sa Sangguniang Panlalawigan. Mas nakakabahala pa. Ang nilalaman ng manifestation ay salungat sa opisyal na posisyon ng pamahalaang panlalawigan na dati nang inaprubahan ng kapulungang ito. Mabuti na lamang at nakita ito ng korte
at malinaw na sinabi sa kanilang desisyon. While this court notes the manifestation dated September 29, 2025, filed by the provincial government of Marinduque through the new provincial governor, the Honorable Melissa J. Go, it bears stressing that the allegations and claims set forth therein are unsupported by any basis or documentary evidence. Nakakabahala rin pong malaman na ang nasabing manifestation ay ipinadala rin umano sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR. Kahit walang concurrence mula sa sangguniang panlalawigan. Maaari po ba yun? Ang ating pinag-uusapan ay opisyal na posisyon ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque na hindi maaaring baguhin ng walang pahintulot o resolusyon mula sa sangguniang panlalawigan. Bukod pa rito, patuloy nating naririnig ang mga pahayag ng ating gobernador laban sa settlement agreement. Ito po ay isang valid agreement na inaprubahan na ng Court of Appeals. Kaya nararapat lamang na ito ay kanyang ipatupad bilang gobernador at hindi gumawa ng mga hakbang na maglalagay sa panganib sa ating lalawigan. Kaya ang tanong ko po, ano po ba talaga ang layunin ng ating mahal na gobernador? Kung ang kanyang hangarin ay renegotiation upang mapataas ang settlement fund, malinaw ang sinabi ng Barrick Gold. Magkita na lamang sa korte. Ito po ba ang kanyang nais? Na muling buksan ang kaso at ipagpatuloy ito sa korte na maaaring umabot sa 20 taon? Sigurado po ba tayong maiipanalo pa natin ito at makakakuha ng higit sa $100 milyong dolar na humigit kumulang na 5 bilyon 8 milyon peso kung sa ating pong pera ang pag-uusapan. Dahil dito, hinihiling ko po sa pamamagitan ng isang resolusyon ay malinawan natin ang bagay na ito. Ito ay ang pamagat na Proposed Resolution Clarifying the Authority of the Honorable Governor Melissa J. Go to represent the provincial government of Marinduque in all pending cases pertaining to the previous mining operation of Marcaper Mining Corporation in the province of Marinduque as embodied in the resolution number 08 versus 2025. At bilang pangwakas, patuloy kong ipinaabot sa ang aking buong paggalang sa ating mahal na gobernador at ang ating kahandaan na makipagtulungan sa anumang hakbang na makabubuti sa ating lalawigan. Ang respeto pong ito ay siya rin ating inaasahan mula sa Kanya bilang pagkilala sa kapangyarihan at tungkulin ng sangguniang panlalawigan. Kaya po, hinihikayat ko ang ating mahal na gobernador na pagtulungan po natin na itaguyod
at ipagpatuloy ang laban ng ating lalawigan sa kasong kasalukuyang nakasampa sa Regional Trial Court laban sa Marcaper Mining Corporation. Asahan po ninyo na kaisa ninyo ako bilang kapwa lingkod bayan at miyembro ng kapulungan ito sa pagtatanggol sa karapatan at kapakanan ng sambayanang Marinduqueño. Maraming salamat po at muli isang magandang umaga sa inyong lahat. Naway ang banal na Espiritu ay mapasa atin sa mga gawain ito. Lord God, have mercy on us.